Magandang gabi mga kapatid at welcome po sa 7-minute break kung saan makapakikinig tayo at makapag-aaral ng salita ng Diyos. Sa panahon ngayon, sobrang ingay na ng mundo. Masyado ng abala ang mga tao. Take a break kapatid. Sama-sama tayong magsiyasat at matuto. Ano ba talaga ang totoong mahalaga? Sa gabi pong ito para sa ika-18 episode ng 7-minute break, ang tatalakayin po natin is about commandment number 6, Exodus chapter 20 verse 13, Thou shalt not kill, huwag kang papatay. Sa utos na ito ng Diyos mga kapatid, makikita natin na mahalaga para sa Diyos ang buhay ng tao. Dahil kung walang halaga sa kanya ang buhay ng tao, kahit magpatayan ng lahat wala namang mawawala sa kanya. Sabi nga nila, a man without God is nothing, but God without man is still God. Ang Diyos ay Diyos kahit panong panahon na wala pang mga tao. Makikita po natin dito mga kapatid na ang utos ng Diyos ay nagpapakitang tayo'y mahalaga para sa Kanya. Originally, hindi naman talaga dinesign ng Diyos ang tao para mamatay. Nilikha niya ang tao para mabuhay kasama niya sa habang panahon. Nangyari nga na nagkasala ang tao and because of that, kinailangan ng kamatayan bilang bahagi ng parusa dahil sa kasalanan to display two things para ipakita ang dalawang bagay. Una, para ipakita na there is justice, na makatarungan siyang Diyos na magpaparusa sa mga taong lalabag sa kalooban niya bilang Diyos. That's one. Pangalawa, na gusto niyang ipakita ay yung kanyang pagmamahal, na His love is more than enough, that He is willing to forgive us, that God is a forgiving God. Kaya nga ang Panginoong Kristo nagsakripisyo na inalay ang kanyang sariling buhay para bayaran ang ating kasalanan. And that way, maibalik yung orihinal na plano ng Diyos sa tao, ang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan kasama niya. So, justice and forgiveness. Ang dalawang to mga kapatid ay na-fulfill yung katarungan at kapatawaran sa pamamagitan ng sakripisyong ginawa ng ating Panginoong Hesus at napakahalagang kilalanin natin yung ginawang ito ng Panginoong Hesus. Kilalanin natin yung ginawang ito ni Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. God commanded us na huwag kang papatay. Isang bagay pa po na makikita natin dito. Hindi inutos ng Diyos na huwag kang papatay ng mababait o huwag kang papatay ng matatalino, ng mayayaman. Ang utos na ito ng Diyos ay para sa lahat. Mahirap man o mayaman, banal man o makasalanan, ito ay para sa lahat. Kahit bata o matanda, kahit yung mga batang nasa sinapupunan pa lang. Also the reason why we believe that abortion is a sin. Maaaring sabihin ng iba na hindi nila gusto o kung anumang mabigat na dahilan o pagkakamali. Ipagpalagay nating kasalanan ang dahilan kung bakit nagkaroon ng tinatawag nilang unwanted baby. But we all know na ang kasalanan ay hindi maitatama ng isa pang kasalanan. Ganon din po sa pagpapakamatay o suicide. Pagpatay pa din po ito. Isang utos nga din po ng Diyos sa Old Testament sa Leviticus chapter 19 na huwag niyong susugatan ang inyong katawan, sabi ng Panginoon. Isa din po yan sa mga iniutos ng Diyos. So, how much more pa kung ang iisipin natin ay magpakamatay o patayin ang ating sarili. Kapatid, wag nating isiping ang bagay na ito ay solusyon sa anumang problema. Sa mundong ito na ating ginagalawan, may mga bagay o maraming bagay ang di natin maipaliwanag. Mga pangyayari na sobra tayong sinasaktan o nasasaktan, pinalulungkot, pinag-aalala o anuman. Kahit ano pa yan, magtiwala ka kapatid, kaya kang pagtagumpayin ng Diyos sa bahaging yan ng buhay mo. God can and He will make a way. Maraming tanong ang tao, pero tandaan po natin ito. Kahit kailan, hindi naging tamang sagot ang pagkitil ng buhay. Sabi ng Diyos, huwag kang papatay, ibang tao man po o sarili mo. May iba't ibang dahilan bakit ang isang tao kung minsan ay nalalagay sa sitwasyon kung saan nagagawa niyang pumatay. Maaaring dahil sa galit, isa sa mga pinaka-common na rason. Malinaw, maliwanag na kasalanan nito. Galit, inggit, selos, ang ganitong mga dahilan kapatid ay hindi valid. But for example, pulis ka or kahit hindi ka pulis but you need to protect other people or yourself and the
only way to do that is to kill someone who is, let's say, someone who is trying to kill you or someone else, pwede siyang maging valid. Dito pumapasok mga kapatid yung pagkakaroon natin ng sapat na pagkaunawa sa morality. Ano yung higit na mabuting gawin? But we always have to remember mga kapatid na we need to avoid killing anyone as much as possible. Kung meron namang ibang paraan, kung pwedeng pag-usapan na lang, huwag nating ilagay sa ating kamay ang buhay ng ating kapwa. Diyos lang ang may karapatang magtakda kung hanggang kailan ang isang tao dapat na mabuhay. Mga kapatid, simple lang po ang utos na ito ng Diyos, huwag kang papatay. At iniutos ito ng Panginoon sa tao dahil ang gusto niya magkaroon tayo ng mapayapa, masayang pagsasama-sama. Ang gusto ng Diyos magkaroon tayo ng magandang relationship. Una sa Kanya, pangalawa sa ating kapwa. At gusto rin niya na bawat araw ay maging isang bagong pagkakataon para sa atin, para sa lahat ng tao, na mas makilala siya at magawa ang kalooban niya. Pagkakataong sumunod, pagkakataong magsisi at magbago, pagkakataong maging isang mabuting tao. Bukod sa buhay, mga kapatid, kapag tayo pumatay, yan yung mga bagay na inaalis natin sa tao. Yan yung mga bagay na ayaw ng Diyos na kuhanin natin sa kanila o kuhanin natin sa iba. Kaya magmahalan tayo kung paano tayong minamahal ng Panginoon. Mga kapatid, hindi bukas kundi ngayon, ito na yung tamang panahon at huwag natin sayangin ang pagkakataon dahil walang maling panahon para ipagsigawan sa mundong mahal tayo at mahalin natin ang Panginoon. Kung mayroon po kayong mga katanungan or prayer request, mag-message lang po kayo anytime dito po sa page kung saan niyo po naririnig ito ngayon. Sa abot ng aming makakaya, sasagot po kami sa inyong mga messages at sisiguraduhin namin kami makikiisa sa paghanap sa kalooban ng Panginoon para sa inyo pong mga prayer request. Mga kapatid, masyadong maikli ang ilang minuto. Maglaan tayo ng oras sa ating mga personal na buhay upang mas makilala pa natin ang Panginoong Jesucristo. God bless us all po.